sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na handa ang Pilipinas na magbigay ng tulong sa Japan matapos ang lindol. Hataw Balita. Pasahero na pauwi ng probinsya dumagsa sa mga terminal, paliparan at pantalan matapos ang long holiday sa Metro Manila. Hataw Balita. Philippine National Police o PNP nakapagtalanan ng 14 na kaso ng natamaan ng ligaw na bala sa bansa. Hataw Balita. 38 taong gulang na lalaki mula Ilocos Region nasawi dahil sa paputok. Hataw Balita. Mga turista sa Baguio City sinamantalang mamasyal sa City of Pines bago bumalik sa Metro Manila. Hataw Balita. At mga epektibong paraan para makapag-ipon kahit na maliit lang ang kita ngayong 2024, alamin. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Sa gitna ng matinding lindol na tumama sa Japan kamakalawa January 1, ibinalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa social media platform X na handa ang Pilipinas na magbigay ng tulong sa apektadong bansa. Sa kanyang pahayag, ipinabot ni Pangulong Marcos ang kanyang malalim na pakikidalamhati sa nangyaring magnitude 7.6 na lindol sa Japan. Pagtitiyak ni PBBM, handa ang Pilipinas na maglaan ng saklolo sa abot ng makakaya ng pamahalaan. Dagdag pa niya na ang kanyang administrasyon ay buong pusong nakikipagtulungan sa mga otoridad ng Japan upang tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino na kasalukuyang naninirahan sa bansa. Sa isang panayam, ibinahagi ni Philippine Ambassador to Japan, Maylene Albano, na mayroong mga 1,300 na Pilipino sa Ishikawa, Japan, kung saan naitala ang sentro ng lindol nitong Lunes. Ibinalita ni Ambassador Albano na sa kasalukuyan, wala pang Pilipino ang nasawi o nasugatan matapos ang lindol. Pakinggan natin ang pahayag ni Philippine Ambassador to Japan, Maylene Albano. Hataw Balita. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng Philippine Embassy sa Tokyo sa mga lider ng komunidad upang agarang matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan na naapektuhan ng nangyaring magnitude 7.6 na lindol sa Japan. Ang Ishikawa, ang sentro ng lindol kamakalawa, January 1, kung saan nakatirang halos 1,300 Pilipino. Kahit na wala pang opisyal na pahayag ang pamahalaan ng Japan ukol sa lawak ng pinsala dulot ng lindol, kaagad na nagpadala ng emergency assistance si Prime Minister Kishida upang makatulong sa mga apektadong lugar. Inihanda ang mga evacuation centers sa Japan para sa mga residente na ang ilan ay naghahanap ng kanlungan dahil sa pinsalang dulot ng lindol sa mga kalsada at tulay. We had deployed personnel from the Self-Defense Forces of Japan and sa mga police stations po nila and fire stations to augment yung emergency assistance and personnel na nandun na po sa affected regions. They also are continuing to coordinate with the local government units para malaman po talaga nila yung extent ng damage. So we are in constant touch naman even throughout the year with our Filipino community leaders. Yan po ang tinig ni Maylene Albano, Philippine Ambassador to Japan. Sa isang panayam, binanggit din ni Philippine Ambassador to Japan, Maylene Albano, na mayroon na ang Filipino community sa Ishikawa. Kahit na hamon ang pagsubaybay sa bawat kababayan doon, patuloy naman anya ang embahada sa pakikipag-ugnayan sa mga lider ng komunidad sa nasabing lugar. Para sa mga nangangailangan ng tulong, maaaring bisitahin ang website ng Philippine Embassy sa Tokyo sa tokyo.philembassy.net o tawagan ang embahada sa telepono bilang 5562-1600. Hataw Balita.
Isinalaysay ng isa nating kababayan ang kanyang naranasan noong yanigi ng magnitude 7.6 na lindol ang Ishikawa Prefecture sa Japan. Nakabalik na ang Pinoy na si Gloria Abe sa kanyang bahay sa Komatsu City, Ishikawa Prefecture matapos ang ilang oras pagkatapos ng malakas na lindol. Ayon sa kanya, hindi nila pinansin nung una ang lakas ng pagyanig dahil naging mahina lamang ito, ngunit pagkatapos lamang ng ilang minuto ay bigla na anya itong lumakas. Pakinggan natin ang pahayag ng ating kababayan na si Gloria Abe. Sa awa at tulong ko ng Diyos, hindi naman po kami ganong naapektuhan. Kaya lang, talagang hindi po tumigil yung alarm ng cellphone. Talagang malakas po talaga. Kanina po natutulog po kami ng asawa ko. Yung unang lindol na naramdaman namin, mahina lang siya, mabagal lang. Hindi namin pinansin kaya tuloy lang po kami nahiga. Yung mga 3 minutes lang na lumipas, bigla po talagang lumakas yung lindol. Kaya naman nagdesisyon na ang mag-asawa na lumabas mula sa kanilang apartment dala ang ilang mahalagang gamit. Pinapunta ang mga residente sa malapit na bundok upang makaligtas sa nagbabadyang tsunami sa lugar. Ako naman po sa awa ng Diyos, lagi naman po ako may ready rin na yung mga importanteng papeles o yung mga passport, yun lang naman ang binitbit namin. Nag-message yung dito sa City Hall at saka yung sa mga pulis dito na malapit sa amin na mag-evacuate kayo, lumabas kayo sa sariling yung bahay. Kung ano yung nabitbit namin, pumunta na kami. Hile-hilera kami papunta ng Hakusan kung tawagin, sa may part ng bundok. Papuntang bundok yun. Doon sa lugar na yun, meron namang parkingan doon, kaya lang sobrang lamig kasi maraming yelo doon eh. Dito natunaw na po yung yelo, yung yebe. Oras na paghihintay, nakauwi naman ang ligtas ang mag-asawa sa kanilang bahay. Pagdating namin doon, nakahintay lang kami sa parking. At kasama din po namin yung alaga ko. Hindi po tumitigil yung yung news na pinapakinggan namin sa radyo. Tapos ang namin sa cellphone, lagi naka-alert din. Naghintay kami doon ng almost 1 hour sa part ng bundok na yun, sa parkingan lot. Ayun, patuloy pa rin po ako nagdadasal na sana wala pong Hataw Balita. Samantala, inihayag ng Philippine Ports Authority o PPA na umabot sa nasa 3.5 million ang kanilang naitalang pasahero mula noong December 15, 2023 hanggang ngayong araw, kahapon January 2 sa iba't ibang pantalan sa buong bansa. Ayon sa ahensya, inaasahan na nilang madaragdagan pa ito dahil hanggang January 5 ay may magsisiuwian pang mga bakasyonista. Wala nang magpalitang taon, nagsimula nang magbalikan kamakalawa ang mga pasahero sa Manila North Port Passenger Terminal galing sa bakasyon nitong nakaraang long holiday. Kahapon, January 2, isang barko lang ang dumating lula ng halos 600 pasahero. Samantala, may isa na ring umalis bandang umaga na may 658 passengers. Kagabi ang huling biyahe ng barko sa Manila North Port na papuntang Cebu at Cagayan de Oro sa Mindanao na may 600 passengers. Pakinggan po natin ang pahayag ni PPA spokesperson Eunice Samonte. Yung numbers po natin sa ngayon na 3.5 million, inaasahan natin madadagdagan pa yan dahil ang nasa forecast po natin January 3, yung pinakamaraming pag-uwi ng mga taon. Spokesperson sa Monte, nakita nila sa kanilang monitoring na may mga pasahero pa rin na nagdadala ng mga ipinagbabawal na kagamitan tulad ng bladed weapons, undocumented firearm at iba pa. Paalala ng PPA, bago pumunta sa mga port, tignan muna kung walang pagbabago sa schedule ng biyahe. Samantala, nananatiling naka-heightened alert ang lahat ng PCG substation hanggang bukas.
Pagdating po sa Manila Northport, masasabi natin normal naman yung operasyon sa ngayon, no? Ito po yung mga kababayan natin na usually pabalik na po sa kanilang mga probinsya at meron din pong mga pauwi po ngayon sa Maynila. Hataw Balita. Ilang mga kababayan natin ang humabol na makauwi kahapon sa kanilang mga probinsya patapos ang mahabang bakasyon sa Metro Manila. Patay sa datos ng Manila International Airport Authority o MIAA, umabot sa 126,674 na pasahero ang dumagsa sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA nitong unang araw ng Enero ngayong 2024. Mahigit doble ito sa naitalang dagsa ng mga pasahero sa kaparehong araw noong 2023. Kahapon, 2 flight ng PAL Express papuntang Basco, Batanes at pabalik ng Maynila ang kansilado dahil sa sama ng panahon. Naabutan ng UNTV News Team ang pamilya ni Angelo Villadar na naghihintay sa tapat ng isang airline booth sa Terminal 3. Naiwan kasi sila ng eroplano matapos mausog ang oras ng kanilang flight papuntang General Santos City. Pangamba ngayon ni Angelo baka hindi siya makapasok sa pagbabalik klase ngayong araw ng Miyerkules. Sa airport na nagpalipas ng gabi sina Angelo matapos makapag-book ng susunod na flight ngayong madaling araw. Pakinggan natin ang pahayag ng nasabing pasahero. Alas 3 sana yung flight, kaso nailipat. So nakakalungkot kasi meron pa kaming pasok bukas at meron pa kaming mga reporting sa schools. Hataw Balita. Walang patid ang pagdating ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX para umuwi sa probinsya matapos ang long holiday sa Metro Manila. As of 4 p.m. nitong Martes, January 2, pumalo sa 124,855 ang bilang ng mga pasahero sa terminal ayon sa pamunuan ng PITX. Ngayon talaga inaasahan ang pagdagsa ng mga pauwing pasahero sa kanilang probinsya na karamihan ay pauwing Bicol. Mabot na niya sa 2.4 milyon ang bilang ng mga pasahero na dumagsa sa PITX ngayong holiday season. Pakinggan natin ang pahayag ni PITX Corporate Affairs Officer Colleen Calbas. So for the passengers na wala pang tickets or going to the provinces pa, habol pa na magbakasyon, meron pa rin tayong walk-in, no? And then at the same time, travel light pa rin tayo kasi definitely matcha-charge pa rin kayo sa mga bus companies if ever may extra cargo. Pero ang senior citizen na si Esther Manalo na nagbakasakaling makasakay ng bus pauwing Bulan Sorsogon, laking hinayang nang malamang fully booked na raw lahat ng biyahe. Problema niya ngayon ang mga bagahe na dadalhin niya muli pabalik ng Cavite kung saan siya nagbakasyon. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ng nasabing pasahero at ni PITX Corporate Affairs Officer Calpas. Pauwi na po, kaso lang po hindi kami nakano ng ticket. Kaya babalik din kami sa Cavite. Kaya nga, bigat kasi, kakainis. Kala ko makakasakay kami. Yung iba kasi naghahantay na matagal because yung ayaw din namin magpangako ng time kapag wala pa yung mga bus. Kahit na walk-ins yun, meron kami additional bus units for that. Hataw Balita. Sinamantala ng mga nagbakasyon at turista ang mamasyal sa City of Pines bago umuwi o bumalik sa kanilang lalawigan o lugar. Samantala, fully booked na ang mga bus terminal sa lungsod ng Baguio dahil sa dami ng mga pasahero na pabalik ng Metro Manila at karatig probinsya. Ang mga pasahero nakaranas ng mahabang pila habang ang ilan naman ay naging chance passenger pa. Si Grace Flores humahataw. Hataw Balita. Selfie dito, selfie doon. Ito ang sinamantala ng magkapatid na Kara at Chaya sa kanilang pamamasyal sa Baguio kahapon, January 2, bago ang pasukan. Kabilang sila sa daan-daang turista sa Burnham Park na na-enjoy ang malamig na temperatura ng lungsod na nasa 15 to 21 degrees Celsius habang nakasakay ng bangka sa Burnham Lake at nagbabike sa biking area. Kung gaano kasigip ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa Baguio, ganun din kabagal makausad ang mga nagbabike sa biking area sa Burnham Park sa dami ng mga nagla-last minute na makasakay ng bike sa pasyalan. Last minute kasi wala kaming time para sa other days. How about you?
We're the same kasi work siblings po. We just wanna have fun before school starts. That's it. Maging ang grupo ni Makisig ng mga siklista ng taon ay sinamantala rin na umakyat ng Baguio para mamasyal at pumadyak. Sinulit po namin yung bakasyon kasi mga estudyante po sila, gusto nilang masulit yung vacation nila. Tsaka pasukan na bukas. Samantala, mahabang pila at pagiging chance passenger naman ang naranasan kahapon ng mga bisitang nagbakasyon sa Baguio pabalik ng Metro Manila, habang ang iba naman ay pabalik ng Ilocos Sur at Norte, La Union at Pangasinan. Gaya na lamang ni Mike na nahirapang sumakay ng bus dahil sa dami ng mga pasahero. Hindi raw sila nakapag-book ng maaga kaya naman nag-chance passenger na lamang sila para makahabol sa kanyang trabaho ngayong araw. May kahirapan sa normal na hindi ganitong season. May kahirapan talaga dahil sa dami ng passenger. Tapos kung wala ka mo reservation talagang yun ang kahirapan, lalo pag may mga bata. Ayon sa pamunuan ng bus company, hanggang alas 2 ng madaling araw ay fully booked na ang mga bus na bibiyahe pabalik ng Manila. Ito ay dahil sa pagdagsa ng tinatayang 10,000 biyahero na pabalik ng Metro Manila. Nasa 15 to 20 minutes ang time interval ng pag-alis ng bus na biyaheng Maynila. Kaya naman marami sa mga bakasyonista ang inaasahang maghihintay ng madaling araw bilang chance passenger makauwi lang ng Maynila. Ang ilang mga bakasyonista maaga umano silang nagpabook at inaasahan na umano nila na madidelay pa rin ang biyahe dahil sa posibilidad na magkaroon ng matinding traffic sa mga expressway dahil sa pagdagsa ng mga pasahero na babalik ng Metro Manila. Tiniyak naman ng mga bus company ang seguridad ng mga pasahero dahil nakakondisyon ang kanilang bus para sa mahabang biyahe. Maging ang mga driver at mga pahinante ay may sapat din na pahinga at tulog para makaiwas sa anumang aksidente sa kalsada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Flores, humahataw! Hataw Balita. Sa iba pang balita, 14 na kaso na ang tinamaan ng ligaw na bala ang naitala ng Philippine National Police o PNP, kung saan 12 rito ay nananatiling hindi pa rin natutukoy ng pambansang pulisya. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Pajardo, isa sa naitalang biktima ay mula sa kanilang hanay. Nanonood lang anyang nasabing pulis nang maramdaman niyang namamanhid ang kanyang kamay at nakita na lang niya itong duguan. Ang iba naman sa mga naitalang insidente ay nanonood lang ng fireworks display at hindi nila namalayang agad na natamaan na pala sila. Mayroon ding mga insidente sa nangyari sa loob ng tahanan kung saan tumagos ang bala sa bubungan ng iba. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Pajardo. In fact, one of the victims there ay pulis po natin. Diyan po sa Occidental Mindoro, kung saan yung pulis natin habang nasa harap po ng kanilang station at nanonood po ng fireworks, ay naramdaman po niya na namanhid po yung kanyang forearm at nakita po niya na duguan yun. 20 insidente naman ng illegal discharge of firearms ang naitala ng Philippine National Police hanggang kahapon, January 2. Ayon kay Fajardo, 3 rito ay mula sa PNP at 2 naman mula sa Armed Forces of the Philippines. Isang barangay kagawad din sa Aklan ang naitalang kasama ng 12 pang mga sibilyan. Nananatiling hindi pa natutukoy ang 2 insidente. Kaya lahat po itong mga pulis po na ito ay sinampahan po ng criminal case, at aside po sa criminal case ay may kakaharapin pa po silang kasong administratibo, at ngayon po ay inilipat po sila pansamantala doon po sa kanilang mga provincial holding and admin unit po. Hataw Balita. Kinumpirma ng Department of Health o DOH ang unang kaso ng pagkamatay dahil sa paputok sa pagpasok ng 2024. Ang biktima ay isang lalaki, 38 taong gulang mula sa Ilocos Region. Ayon sa ulat, nagsindi ito ng sigarilyo habang nakikipag-inuman sa iba malapit sa nakaimbak na paputok. As of January 2, umabot na sa 443 cases ang pinsalang naitala ng kagawaran. 441 dito ay dahil sa paputok, 1
isa dahil sa paglunok ng watusi at isa dahil sa ligaw na bala. Ayon sa DOH, karamihan sa fireworks-related injuries ay mula sa National Capital Region na sinundan ng Ilocos Region, Cagayan, Bali at Calabarzon. Hataw Balita. Plano ng Department of Health o DOH na mas ilapit ang serbisyo at pangangalagang pangkalusugan sa lahat ng mga Pilipino sa pagpasok ng taong 2024. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, tinututukan nila noong nakaraang taon ang pagtatayo ng mga pasilidad, lalo na sa mga probinsya na naglalayong magbigay ng makabagong serbisyong medikal sa mga tao. Layunin ding matutukan ng kagawaran ngayong taon ang pagbabakuna ng mga batang wala pang 5 taong gulang at mapataas ito hanggang 95%. Kasabay nito ang pagpapababa sa stunting o undernutrition rate sa mga maliliit na bata mula sa kasalukuyang 27% hanggang 14%. Pakinggan po natin ang pahayag ni DOH Secretary Ted Herbosa. Magtatayo tayo ng mga ambulatory care center na kumpleto ang laboratorio, kumpleto ang gamot, kumpleto ang mga imaging para yung mga tao hindi na magsiksikan doon sa malalaking ospital. Ang ating mga nakaraang programa kasi ay modernize natin ang ating mga ospital at pinalaki ang kanilang mga bed capacity. Pero karamihan pa rin ng mga kababayan natin malalayo doon sa mga regional hospital. So ilalapit po natin to by creating a national ambulatory and urgent care centers sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Dagdag pa ni Secretary Herbosa, plano nang gawing moderno ang DOH na tutugon sa pagbibigay ng pantay-pantay na serbisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Kasama rin sa tututukan ang mabawasan ng maternal mortality death at teenage pregnancy. Isa rin ang tuberculosis at human immunodeficiency virus na nais ng ahensyang mapababa ang kaso. Target din ng DOH na mabawasan ang mga kaso ng hindi nakakahawang sakit tulad ng hypertension, cardiovascular disease, diabetes at cancer. Dagdag pa ni Secretary Herbosa, marami ring namamatay sa motorcycle crash incidents kaya palalakasin ng DOH ang road safety lalo sa mga nagmomotorsiklo. Nag-hope ako na mapaganda natin as plan ang primary care ng ating buong bansa, na ang lahat ng Pilipino magkaroon ng equity, health equity. That means access sa kalusugan at serbisyo ng kalusugan, at ang lahat ng kababayan natin maging malulusog, matitipuno ang katawan. Hataw Balita. Nais umanong tulungan ng Office of the Transportation Cooperatives o OTC ang mga jeepney driver na hindi na nakakapamasada dahil hindi umabot sa deadline ng consolidation ang kanilang mga unit. Layo ng opisina na makapasok sa mga nabuong kooperatiba o korporasyon ang mga tsoper ng Unconsolidated Public Utility Jeepneys o PUJs. Ayon sa Office of the Transportation Cooperatives, tutulong sila sa mga jeepney driver na hindi na may papasada ang unit ng jeep. Paliwanag ni OTC Chairman Andy Ortega, ang trabaho ng kanilang opisina ay palakasin ang mga kooperatiba at tiyaking tuloy-tuloy ang pasada ng mga jeep. Iko-coordinate anya nila ang mga jeepney driver sa mga kooperatiba sa iba't ibang bahagi ng bansa para patuloy pa rin makapamasada. Pakinggan po natin ang pahayag ni DOTR OTC Chairman Andy Ortega. Yung mga drivers po nila, tutulungan po ng OTC para mabigyan po sila ng trabaho doon sa mga kooperatiba nationwide na pwedeng mag-assume ng mga ruta ng hindi na-consolidate. Nasa halos 40% pa lang ng mga tradisyonal na jeep sa National Capital Region na nakapasok sa kooperatiba o korporasyon noong December 31 deadline. Papayagan na lang makabiyahe hanggang sa January 31 ang mga tradisyonal na jeep na hindi nag-consolidate pero may isyuhan na sila ng show cause order. Tutol naman dito ang piston at sinabing kapalpakan ito sa implementasyon ng modernization program. Umaasa rin ang transport group na maglalabas pa ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema para ipatigil ang Jeepney Modernization Program. Pakinggan natin ang pahayag ni Piston National President Modi Floranda.
naging malaking problema sa programa na parang pinagbabangga-bangga yung isang sektor na sinasabi nga natin, kung ililipat at ililipat din lang mula doon sa traditional, ililipat doon sa mga kooperatiba, bakit na hindi na lamang nila i-maintain yung kasalukuyang kaayusan ng ating public transport? Mayroong mga ilang ruta na nangamba, no? Nangamba yung ilang mga operator, pero nung paliwanagan naman natin, ay bukas, magsisibiyahin na sila bukas. Dahil sabi nga natin, ay merong 1 month na ibinigay ang LTFRB, gamitin yung 1 month na yan para tuloy-tuloy tayo mga pag-servisyo sa ating mamamayan hanggang tayo inaantay natin yung ano magiging desisyon ng Korte Suprema. Hataw Balita. Sa pagpasok ng taong 2024, ito ang tamang panahon para pagtuunan natin ng pansin ang pag-iipon. Hindi kailangang malaki ang sweldo para makapag-save. Narito ang ilang epektibong paraan upang magtagumpay sa pag-iipon kahit na maliit lang ang kita. Si Rosa Licos, humahataw. Hataw Balita. 5 taong namasukan bilang barbero si Jennifer at dahil sa sipag at tiyaga mula sa pangangamuhan sa isang barberya, ngayon ay may-ari na siya ng sariling barbershop sa Quezon City. Kada araw, umaabot sa 20 ang kanyang customers at dahil 5 buwan pa lamang bukas ang sariling barberya, araw-araw itong operasyonal. Nakamit ni Jennifer ang tagumpay na ito sa pamamagitan ng pag-iipon ng tip mula sa kanyang mga customer kada araw. Karamihan po sa kliyente ko minsan may nagtitip, inipon ko yun sa galon. Kada po nagbibigay, iniipon ko siya. Kaya po talagang porsigido kung ito, itinayo ko to. Galing po sa mga ganun po yun. Hindi po ako yung nag-aaksaya sa pera. Normal lang na sa pag-uumpisa ng taon, marami ang nais ng magsimulang makapagtabi ng pera para sa hinaharap. Hindi lang ng sarili kundi maging ng pamilya. Pero paano nga ba epektibong makakapag-ipon? Nagbahagi ang financial advisor na si Mr. Edward Salde ng ilang ipon tips, gaya ng pagbabago sa spending habits o sa ugali ng paggastos, gumastos na naaayon sa budget, i-monitor ang mga gastusin, alamin ang dahilan kung bakit at para saan ang pag-iipon. Itabi ang 10 hanggang 20% ng buwan ng sahod o kita para sa savings. Track your expenses din. So mahalaga na list down all your expenses kasi isa sa mga common mistake natin dito is hindi natin alam yung in and outs ng pera. Maganda ring magkaroon ng multiple bank accounts. Ang isa para sa savings, personal at emergency funds. Kung nahihirapang makapag-ipon dahil sa dami ng gastusin at sakto lang ang kinikita, humanap ng additional source ng pagkakakitaan, gaya ng online selling, buy and sell, part-time jobs at freelance. Epektibo rin anya ang paluwagan o ipon challenge. Ang maganda kasi with ipon challenge, once na matapos mo yung challenge na yun, meron kang sense of fulfillment na nararamdaman. Why? Kasi imagine, kinumit mo yung sarili mo for within 1 year, then once na matapos mo yung goal mo na yun. Kumbaga, somehow nakapagbigay siya ng sense of fulfillment. Sabi pa ng eksperto, huwag mag-ipon kung may natira lang sa pinagkakakitaan, kundi mag-ipon muna bago gumastos ng gumastos. Ito'y lalo na't mahaba ang listahan ng mga dahilan upang makapag-save ng pera para sa hinaharap. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tulong muna bago balita. Tumugon ang UNTV News and Rescue sa mga kababayan nating nasangkot at nagkaroon ng injuries mula sa iba't ibang road accidents, assault at firecracker-related injury. Si Joshua Antonio, humahataw. Hataw Balita. Are you ready to save lives? Ready! Let's go, team! Umasiste sa ating mga kababayan ng malaking puwersa ng UNTV News and Rescue mula noong linggo ng gabi hanggang umaga. Ito ay taunang ginagawa ng grupo para sa pagpapalit ng taon para makatugon sa mga taong nangangailangan ng tulong. Pinangunahan ni Kuya Daniel Razon ang pag-deploy sa 61 rescue teams mula Luzon, Visayas at Mindanao.
Kasama rin dito ang MCGI Riders Assistance and Community Services sa ORACS. Magkakaiwalay na insidente ang tinulungan ng rescue team mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. 27 sa vehicular accident, 2 assault at 3 namang firecrackers-related injury. Agad na nilapatan ng first aid ng UNTV Rescue ang mga pasyente at dinala sa pinakamalapit na hospital. Mayroon ding ilan na tumanggi na magpadala pa sa pagamutan. Itong ating ginagawa po na ito ay bilang pag-ayuda sa ating mga kapwa-tao. Regardless kung ano man po ang inyo pong mga kalagayan sa buhay, kung meron po kaming maitutulong, ito po'y walang bayad na serbisyo hatid sa inyo ng UNTV News and Rescue. Kaya ngayon po, kung sakali magkakaroon kayo ng mga emergency, nasa mga bahay kayo o kaya nasa daan kayo o meron pong iba't ibang mga maaaring sakuna, pangyayari na magaganap, huwag naman sana, nakahanda po naman ang ating UNTV News and Rescue. Maaga pa lang ay nakahanda na ang mahigit sa 60 rescue team sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Bumisita rin sa iba't ibang Disaster Risk Reduction Office ang grupo at patuloy na nag-monitor ang bawat team sa social media, radio at hotline numbers sa command center sa buong bansa. Mananatiling kaisa ang UNTV News and Rescue sa pagsagip ng buhay sa anumang panig ng bansa, anuman ang lahi o kulay. Sa pagpapasimula ng taong 2024, mas malakas, mas matatag at mas matapang na News and Rescue ang haharap. Asahan na mas lalakas pa ang pwersa ng grupo ngayong taong 2024. Intense training, upgraded degree of learning and higher level of competency ang sa awa at tulong ng Panginoon ay aabutin ng UNTV News and Rescue teams nationwide. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Joshua Antonio, humahataw. Hataw Balita. Oras 5:39 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Kasabay sa pagpapatupad ng Enhanced Local Public Transport Route Plan sa Iloilo City, inumpisa na ng lungsod ang paglalagay ng color coding sticker sa mga Consolidated Public Utility Vehicle o PUV. Hakbang ito ng lungsod upang suportahan ang modernization program ng pamahalaan. Si MJ Vasquez humahataw. Hataw Balita. Inumpisahan na ng Iloilo City Government ang implementasyon ng Enhanced Local Public Transport Route Plan o LPTRP. Sa ilalim ng programang ito, mayroon ng 25 ruta ang mga PUV sa lungsod. Hindi na rin maaaring bumiyahe pa ang mga unconsolidated jeep maliban na sa mga sakop ng LTFRB Memorandum Circular 2023-052 o extension ng consolidation hanggang January 31. Nitong Sabado, December 30, inumpisahan na ng mga otoridad ang paglalagay ng color coding sticker sa consolidated PUVs. Nag-decide ang TWG na magbutang kita sang stickers to see to it nga ang nagadlagan lang sa dalan. Amo lang ang consolidated ng mga traditional nga mga jeep. Ang iba naman ay maaari na lamang kumuha ng sticker sa kanilang mga kooperatiba. Sa pamamagitan nito, matitiyak na mga legal na pampublikong transportasyon lamang ang mga bumabiyahe sa lungsod. Ang mga driver at konduktor ay dumaan din sa wastong training. Mas mabilis ding malalaman ng mga publiko kung ano ang ruta ng jeep ang kanilang sasakyan batay sa nakapaskil na kulay ng sticker. Batay sa data ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB6, as of December 27, 75% na o 1,692 na PUJ ang na-consolidate. Ang LPTRP ay programa ng lungsod para suportahan ang Public Transport Modernization Program ng pamahalaan. Ang atong traditional jeep hindi naging conveniente. Wala na nagapalo sang Euro standard so far sa emisyon. Kag dapat naging man naton siyempre naga-modern kita, nagaginaproteksyonan man nato ng ato ang environment. Naga-modern kita ay parang maging conveniente ang mga pumuluyo sa syudad. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita.
Fully book na ang mga shipping line para sa mga pasahero, sasakyan at mga kargo na isasakay sa mga sasakyang pandagat o roll-on, roll-off vessels. Samantala, mahigpit namang binabantayan ng Philippine Coast Guard ang posibleng mangyaring overloading ng mga pasahero kasabay ng pagdigsa ng mga pasahero sa mga pantalan sa Masbate. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Tinatayang nasa mahigit 2,100 na pasahero ang umalis at 8 sasakyang pandagat ang bumiyahe. Simula pa kahapon January 2, mula na magtapos ang holiday. Halos naging fully book ang mga ticketing office sa dami ng mga nakapila na mga pasahero kumukuha ng ticket dakong umaga nitong Martes January 2. Ang Montenegro Shipping Lines fully book na ang ng mga pasahero, kaya ang ibang mga pasahero ay bukas na lamang kinukuha ng ticket para makabiyahe. Fully book na rin ang mga shipping line para sa mga sasakyan at mga cargo na sasakay sa mga roll-on, roll-off o ro-ro vessel na tinatayang aabot hanggang sa Biyernes January 5. Bandang umaga hanggang tanghali kahapon, naging mahaba ang pila ng mga pasahero papasok sa passenger terminal ng Philippine Ports Authority o PPA. Nagkasabay-sabay kasi ang pagbiyahe ng mga pasahero paalis ng Masbate upang bumalik sa kanilang pinanggalingan. Kailangan pang imanto at bantayan ng mga kawan ng Philippine Coast Guard o PCG Masbate ang biyahero upang maging maayos ang pila. Dagdagdag naman ng biyahe ng ro-ro vessel ang isang shipping line upang huwag ma-stranded at para maisakay ang mga pasahero. Madami, pero so far naman sir, wala naman tayong dapat ipag-alala gawa ng yung shipping line natin is nagdagdag naman ng isang barko doon sa regular trips nila nung hindi season ngayon. Yung mapansin natin sir, yung Santa Clara is may isang barkong dinagdag dito. Naantala rin ang pila dahil ang iba'y wala pang hawak o hindi pa nakapagbabayad ng terminal fee. 5 PPA personnel na nagtulong-tulong upang magsagawa ng random checking sa mga bagahe ng mga pasahero bago pumasok sa waiting area ng terminal. Maging ang Maritime Police ay nakabantay at iniisa-isa ang mga pasahero pumapasok sa screening area na bahagi ng mahigpit na seguridad na pinatutupad sa pantalana. Nasa labas naman ng passenger terminal ang K9 unit ng PCG upang inspeksyonin ang mga bagahe na isasakay sa mga barko. Always check naman yan sir ng boarding teams natin every time na aalis sila sir. Yun lang sir yung iniwasan natin, yung mga unmanifested passenger, talagang lagi natin dinodouble check yan sir. Kasi minsan may lumulusot talagang mga unmanifested. Binabantayan naman ng PCG ang mga unmanifested passenger na pangkaraniwang nakalulusot kahit hindi nakalista sa manifesto ng barko. Sa taya ng PCG Masbate, tatagal hanggang sa Biyernes ang ganitong sitwasyon sa pantalan sa dami ng mga paserong bibiyahe na nagsisibalikan sa kanilang mga trabaho at lugar. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Hindi nakalusot sa mga jail officer ng Butuan City Jail Male Dormitory ang isang babae na magpupuslit sana ng iligal na droga matapos itong sumailalim sa inspeksyon kahapon, January 2. Ayon sa Butuan City Police Office o BCPO, tinangka pa umano itago ng babae ang isang sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 2 gramo sa loob ng isang sanitary napkin. Subalit agad itong nakumpiska ng mga otoridad. Kinilalang suspect na si Victoria De Pino Kosu, 44 anyos. Agad naman itong inaresto ng mga tauhan ng BCPO upang sumailalim sa investigasyon at proper disposition. Hataw Balita. Ilang lugar sa Western Visayas ang nakararanas ng mahigit 7 oras na low voltage at total blackout dahil sa pag-shutdown ng mga coal power plant sa Panay. Kabilang sa mga apektado ng blackout ang isla ng Panay, Negros, Guimaras, Capiz, Aklan at Antique. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, nag-trip off o tumigil ang operasyon ng Panay Energy Development Corporation Unit 1 bandang alas 12 ng tanghali kahapon, January 2 dahil sa internal issue. Dakong alas 2 naman ng hapon, nag-shutdown rin ng Panay Energy Development Corporation Unit 2, Palm Concepcion Power Corporation at iba pang power plant sa Panay Island
sa hindi pa matukoy na dahilan. As of 10 p.m. kagabi, 4 lamang sa 13 power plant ang operational kaya hindi pa rin stable ang supply ng kuryente sa rehiyon. Tinanggal na rin ang yellow alert sa Visayas grid. Pinagpapaliwanag naman ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang NGCP tungkol sa nangyari. Sinuspindi rin ng alkalde ang pasok sa lahat ng level sa rehiyon ngayong araw ng Miyerkules, January 3. Hataw Balita. Isa pang lalaki mula sa Baguio City ang naiulat din na tinamaan ng ligaw na bala noong December 31 kalinsabay ng pagpapalit ng taon. Sa ngayon ay iniimbestigahan na ng Baguio City Police Office kung sino ang salarin sa insidente. Si Grace Flores humahataw. Hataw Balita. Isang pari mula sa Baguio City ang kauna-unahang biktima ng stray bullet kasabay ng pagpapalit ng taon. Patuloy na inimbestigahan ng mga law enforcement agency ang nangyaring insidente sa Purok 7, Irisan, Baguio City. Kinilalang biktima na isang 60-year-old na pari at residente ng Holy Family Parish, Bakaking North, Baguio City. Ayon kay Police Colonel Francisco Bolwayan Jr., City Director ng Baguio City Police Office, nagtamo ng minor injuries ang biktima. We are currently investigating, starting from the recovered evidence, yung bullet, fired bullet na na-recover sa body ng victim natin is a 9mm. So we can start from that. And we have submitted the evidence to the forensic group for ballistic examination. Sinabi ng pamunuan ng Baguio City Police Office na nagtungo ang pari sa Purok 7 para manguna sa isang misa sa pagsalubong sa taong 2024. Pagkatapos ng misa, nakiisa-aniya siya sa komunidad sa pagmamasid sa isang fireworks display. Habang nanonood, bigla siyang nakaramdam ng kati sa kaliwang balikat. Sa pagkakamot nito, natuklasan niyang duguan siya. Hinala ng BCPO, nagmula ang bala sa isang law enforcement personnel gamit ang caliber 9mm na baril. Since 9mm kasi ang karamihan sa mga issued firearms ng mga law enforcement agencies natin, so we can start from there and hopefully license yung hindi loose firearms yung suspect nagputok yung baril ng nagputok, so we can trace kasi may mga database na tayo ng mga bullet comparison. Nasa posesyon ng forensic group sa Baguio City Police Office ang basyo para sa firearms identification at ballistic examination. Magsisimulang mag-imbestiga ang mga otoridad sa 500-meter radius mula sa pinangyarihan ng insidente. Noong Lunes, January 1, naitala ng Department of Health o DOH Baguio ang 5 firecracker-related incident sa pagpapalit ng taon mula alas 6 ng umaga ng December 31, 2023 hanggang alas 5:59 ng umaga ng January 1, 2024. Samantala, ayon pa kay Police Colonel Bolwayan Jr., bumaba sa 57% ang crime rate sa City of Pines nitong pagdiriwang ng holiday season at pagpapalit ng taon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Flores, humahataw! Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Tuloy pang lumakas ang epekto ng northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan at ngayong araw naapektuhan na nito ang malaking bahagi ng Luzon. Samantala, easterlies pa rin o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko ang siya namang umiiral sa buong Visayas at sa Mindanao. For the next 24 hours, makakaranas pa rin tayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulad, pakulog at pagkidlat na dala ng easterly sa malaking bahagi ng Mindanao, particular na dito sa northern at eastern sections ng nabanggit na lugar. Samantala sa eastern section naman ng Luzon, itong northeast monsoon naman ay magdudulot rin ng mga kaulapan at pag-ulan.
Sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay maaliwalas na panahon na ating inaasahan, generally fair weather conditions, may chance pa rin ng mga isolated light rains o yung mga pag-ambon na dala ng amihan sa Metro Manila and the rest of Luzon, at chance naman ng localized thunderstorms o yung mga biglaan at pananalitan bahagi ng Mindanao. Para naman sa maging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil sa epekto ng amihan, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at pag-ulan sa eastern section ng ating bansa, particular na sa rehiyon ng Cagayan Valley at sa lalawigan ng Apayao, Aurora at Quezon. Metro Manila and the rest of Luzon ay generally maaliwalas sa panahon nga ang ating inaasahan. Maganda pa rin tayo sa mga tsansa ng pag-ambon na dala ng amihan. Sa bahagi naman ng Palawan, sa buong Visayas at Mindanao, sa Palawan, magpapatuloy rin itong maaliwalas sa panahon. Asahan pa rin natin yung mga tsansa ng pag-ambon na dala ng amihan o yung mga isolated light rains. Buong Visayas, magpapatuloy itong mainit at maalinsangang panahon. May tsansa pa rin ng mga thunderstorms kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Sa Mindanao, sa mga rehiyon ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, pati na rin sa mga area ng Caraga at Davao Region, posible tayong makaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkidlat. Ngayong madaling araw pa lamang, may mga naobserbahan na tayong pag-ulan na dala na itong easterlies sa ilang areas ng Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Asahan natin, pagsapit ng tanghali, mas mararami pa yung mga areas na makakaranas ng kaulapan. Posible bumagsak yung mga pag-ulan ng kaulapan na ito pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Kaya patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng biglang pagbaha at pagbuho ng lupa. And for the rest of Mindanao, asahan pa rin natin yung mga chance ng thunderstorms pagsapit nga ng hapon hanggang sa gabi. Ngunit generally fair weather conditions ang ating inaasahan sa buong araw. At sa kalagayan naman nating karagatan, may gale warning pa rin tayo nakataas sa dagat baybay ng Batanes, kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa area ng Batanes, kung maaari ay huwag po muna tayong pumalaot dahil posible pa rin nating maranasan itong maalon hanggang sa napakaalong karagatan na dala ng hanging amihan. Ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay sisikat mamayang 6:22 ng umaga at lulubog naman mamaya sa gadap na 5:39 ng hapon. Napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Daniel James Villamil. Tandaan sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa atin namang shout out sa mga nanonood po sa atin, ang mga suki natin dyan sa Facebook. Andyan si LB San Jose, Abela Marti, Agemo Nam, Rafael Quachin, Inocencio. At sa YouTube naman, andyan po sila Elena Yang, Pea Mayola, John Edward Muñoz, Mildred Tadena, Emma Chikuhara, Marilyn Santiago, Maria Teresa Samson, si Lumilipanya na Nagkarlan, Laguna. Ayan. At syempre sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350 at sa UNTV 37. Update rin na po tayo sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI mamayang alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos sa nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 14, talatang 31. Siyang pumipighati sa dukha ay humahamak sa may lalang sa kanya.
ngunit siyang naaawa sa mapagkailangan ay nagpaparangal sa kanya. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, 3 sa buwan ng Enero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.